May isang tahimik na tanong na gumagambala sa isipan ng milyon-milyong tao, ngunit halos walang naglalakas loob na harapin ito ng direkta. Lumalabas ito kapag nakita mong umuunlad ang isang tao at nakaramdam ka ng kakaibang paninikip sa iyong dibdib. Lumilitaw ito kapag may dumarating na pera at, sa misteryosong paraan, nawawala. Nahahayag ito kapag nagpakita ang isang oportunidad at ikaw ay umatras nang hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ang tanong ay simple, ngunit mahirap harapin. Sa kaibuturan mo, paano kung naniniwala kang hindi mo karapat-dapat na umunlad? Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nakakabatid na hindi kakulangan ng talento, swerte, o oportunidad ang pumipigil sa kanilang buhay pinansyal, kundi isang hindi nakikitang programa na gumagana araw-araw, humuhubog sa mga desisyon, pag-ugali at resulta. Napansin mo ba kung paano nagsisikap ang ilang tao sa buong buhay nila at halos hindi makaraos, habang ang iba naman ay tila umuunlad kahit nahaharap sa magkatulad na pagsubok? Hindi ito nagkataon. Ito ay isang panloob na padron. Sa loob ng maraming taon, naobserbahan ko na hindi sinasadya ng mga tao na tanggihan ang pera. Sinasabi nilang gusto nilang umunlad, magkaroon ng ginhawa, kalayaan, kapayapaan ng isip. Ngunit kasabay nito, nagtatago sila ng malalim na paniniwala tulad ng hindi iyan para sa mga tulad ko, binabago ng pera ang mga tao, o kung kumita ako ng higit, may mangyayaring masama. At ang universo ay hindi tumutugon sa sinasabi mong gusto mo. Tumutugon ito sa pinaniniwalaan mong totoo. Kung ang iyong pagtingin sa sarili ay bilang isang taong nagbabayad lang ng bayarin at naghihintay matapos ang buwan, anumang halaga na higit doon ay magdudulot ng pagkabahala. At anumang lumilikha ng panloob na pagkabahala ay nasasabotahe, kahit hindi mo namamalayan. Ilang beses ka nang kumita ng kaunti at pagkatapos ay impulsibong ginastos agad. Ilang beses mo nang tinanggihan ang isang oportunidad dahil nakaramdam ka ng kawalang kahandaan, kahit na may kakayahan ka naman. Ilang beses mo nang ipinagpaliban ang mahahalagang desisyon, naghihintay na makaramdam ng higit na kumpiyansa. Ang emosyon ay hindi nauuna sa aksyon. Ang emosyon ay sumusunod sa aksyon. Naranasan ko ito mismo. Nagkaroon ng panahon sa buhay ko na wala akong direksyon. Gumigising ako araw-araw ng walang tunay na ambisyon, palipat-lipat sa kung anong trabaho, para lang makaraos. Nagpalit ako ng gulong, naglangis ng sasakyan, tinanggap ang anumang dumating. Sa panlabas, mukha lang akong isang kabataang nagsisikap na mabuhay. Sa panloob, mayroon akong malinaw na imahe ng kung sino ang pinaniniwalaan kong ako, ordinaryo, limitado, walang malaking pangarap. Kahit nang makakuha ako ng matatag na trabaho, sa loob, nakaramdam pa rin ako ng kaliitan. Hanggang sa may nagbago ng aking focus. Nang ang aking paraan ng pag-iisip ay nagsimulang magbago, sumunod ang aking mga aksyon. At nang patuloy na nagbago ang aking mga aksyon, sa pilitang sumunod ang aking realidad. Hindi ito swerte. Hindi ito mahika. Ito ay panloob na pagkakahanay. May isang prinsipyo na gumagabay sa buhay pinansyal ng karamihan ng mga tao, hindi mo kailanman malalampasan ang antas ng kasaganahan na itinuturing mong katanggap-tangkab para sa sarili mo. Kung naniniwala kang ang kumita ng higit sa ilang libong dolyar sa isang buwan ay sobra, anumang pagtatangka na lampasan iyon ay sasabotahehin. Kung naniniwala kang ang mga taong tulad mo ay hindi namumuhay ng sagana, kukumpirmahin ng iyong pag-ugali ang paniniwalang iyon araw-araw. Naghahanap ang isip ng tao ng kaisahan, hindi kaligayahan. Mas gusto nitong maging tama kaysa umunlad. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatiling nakakulong sa pamilyar na mga padron, kahit na hindi sila komportable. Ang pamilyar ay nakakaramdam ng ligtas, kahit masakit. Ipinapakita ng modernong pananaliksik sa psikolohiyang pang-ugali ang isang bagay na kamangha-mangha, malaking bahagi ng mga desisyong pinansyal ay nangyayari nang hindi nalalaman. Reaksyon ng utak bago ang rason. Pinoprotektahan nito ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan. Kung ang pag-unlad ay nagbabanta sa kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw, pipigilan ka nito. Gaano man karaming kurso ang kunin mo o gaano man karaming libro ang basahin mo. Nang hindi binabago ang iyong pagtingin sa sarili, hindi magtatagal ang mga resulta. Ang kasaganahan ay hindi nagsisimula sa iyong bulsa. Nagsisimula ito sa panloob na pahintulot. At narito ang isang pangungusap na maaaring magpabago sa kung paano mo tinitingnan ang lahat ng ito, hindi ka kumikita ng pera para sa ginagawa mo. Kumikita ka ng pera para sa pinaniniwalaan mong nararapat mong matanggap. Tumingin ka sa paligid mo. Ilan ang kilala mong matatalinong tao na nahihirapan sa pinansyal?
Ilan ang nagsisikap at nakakaramdam pa rin ng pagkakonsensya kapag iniisip na kumita ng higit. Ilan ang naniniwala na kailangan ng matinding paghihirap ang tagumpay o mayroong laging nagbabayad ng napakataas na halaga. Ang mga ideyang ito ay hindi isinilang sa kanila. Minana ang mga ito. At anumang minana ay maaaring questionin. Hindi tumutugon ang buhay sa iyong kwento. Tumutugon ito sa iyong nangingibabaw na mental na padron. Hanggang hindi mo binabago ang imahe mo sa sarili, anumang panlabas na pagbabago ay panandalian lamang. Ang kasaganahan ay hindi isang bagay na hinahabol mo. Ito ay isang bagay na pinahihintulutan mo. Kung nakaabot ka rito, ito ay dahil mayroong isang bagay sa loob mo na kinikilala ang katotohanan ito kahit may pagtutol pa rin. At bago tayo magpatuloy, hayaan mong tanungin kita ng isang simpleng bagay. Kung ang nilalamang ito ay umaayon sa iyo sa ngayon, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Maaaring mukhang maliit ang kilos na ito, ngunit isinasaad nito sa algorithm na mahalaga ang ganitong uri ng mensahe na mas maraming tao ang kailangang makarinig nito. At nakakatulong ito sa channel na magpatuloy na umiral at maghatid ng nilalamang tunay na nagbabago ng buhay. Ngayon, magpatuloy tayo dahil ang susunod ay madalas na eksaktong punto kung saan sumusuko ang karamihan. May karaniwang pagkakamali na paulit-ulit kong nakikita. Naniniwala ang mga tao na ang pagiging karapat-dapat ay dumarating pagkatapos ng resulta. Sinasabi nila, kapag kumita ako ng higit, magiging kumpiyansa ako. Kapag mayroon akong katatagan, papayagan kong mangarap ng mas malaki. Kapag may nagpatunay sa akin, kikilos ako. Ngunit baligtad ang batas. Nauuna ang pagiging karapat-dapat. Nauuna ang panloob na pahintulot bago ang pera. Kung hindi mo pinahihintulutan ang sarili mong umunlad ngayon, walang panlabas na halaga ang makakapagpatuloy nito sa kalaunan. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang kumikita ng higit at, makalipas ang maikling panahon, bumalik sa parehong antas ng pinansyal. Ang problema ay hindi kailanman ang pera. Ito ay ang pagkakakilanlan na hindi handang suportahan ito. Nakita ko na itong nangyari ng hindi mabilang na beses sa mga ordinaryong tao at maging sa mga kilalang personalidad. Isipin ang isang tulad ni Jim Carrey, halimbawa. Matagal bago pa siya makilala, kumilos na siya sa panloob bilang isang taong nabibilang sa antas na yon. Hindi siya naghintay sa pag-apruba ng mundo upang makita ang sarili bilang matagumpay. Ibinatay niya ang isip, emosyon, at aksyon bago pa man magkaroon ng anumang panlabas na ebidensya. At nang dumating ang oportunidad, handa siyang panatilihin ito. Hindi pumapasok ang kasaganahan kung walang panloob na espasyo. Ngayon obserbahan naman ang kabilang panig. Ilan ang kilala mong tao na, sa tuwing may nagsisimulang gumanda, nakakahanap ng paraan para sirain ito. Labis silang gumagastos, gumagawa ng padalos-dalos na desisyon, nasasangkot sa hindi kinakailangang salungatan, iniiwan ang mga nakasanayan na gumagana. Hindi ito masamang swerte. Ito ay ang panloob na sistema na nagsisikap na bumalik sa pamilyar na teritoryo. Binibigyang kahulugan ng utak ang paglago bilang banta kapag hindi na-update ang pagtingin sa sarili. At narito ang isang pangungusap na kailangan mong marinig ng malinaw, ang iyong pag-ugali sa pananalapi ay direktang refleksyon ng imahe mo sa sarili kapag walang nakatingin. Mayroong isang mahalagang sandali sa buhay ko nang ito ay naging malinaw sa akin. Matapos kong ilipat ang aking mental na focus, gumawa ako ng isang desisyon na, sa marami, ay tila baliw. Nag-resign ako sa isang matatag na trabaho at nagsimula ng negosyo sa paglilinis ng walang formal na karanasan, kwalipikasyong pang-akademiko o garantiya. Hindi ito bulag na tapang. Ito ay panloob na kaisahan. Hindi ko na nakita ang sarili ko bilang isang taong nakatadhana lang na mabuhay. At kapag nagbago ang panloob na imahe, natural na sumusunod ang mga aksyon. Ang negosyong iyon, sa unang taon nito, ay nakalikom ng mahigit $100,000 sa kita. Hindi dahil sa pambihira ang negosyo mismo, kundi dahil nagbago ang pagkakakilanlan sa likod nito. Sumunod lang ang pera. Kinukumpirma ng mga modernong pag-aaral sa pag-ugali ng tao ang isang bagay na itinuturo ko sa loob ng maraming dekada. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na kumikilos alinsunod sa isang bagong pagkakakilanlan, lumilikha ang utak ng mga bagong neural pathway. Sa madaling salita, hindi mo kailangang maghintay na makaramdam ng pagiging karapat-dapat para kumilos tulad ng isang karapat-dapat. Kumilos ka muna. Ang pakiramdam ay darating pagkatapos. Karamihan sa mga tao ay ginagawa ang kabaligtaran at mananatiling nakakulong magpakailanman.
Gusto nilang makaramdam ng seguridad bago mamuhunan sa sarili. Gusto nilang makaramdam ng kumpiyansa bago manindigan. Gusto nilang makaramdam ng katiyakan bago baguhin ang mga gawi. Ngunit ang mga umuunlad ay nauunawaan na ang kalinawan ay nagmumula sa aksyon, hindi sa paghihintay. Hayaan mong tanungin kita ng isang direktang tanong, kung walang nakatingin sa iyo, kung walang panlabas na paghuhusga, paano ka kikilos sa iyong pera ngayon? Mag-ipon ka pa ng kaunti? Mag-aaral ka ng mas tuloy-tuloy? Tatanggihan mo ba ang mga gastusin na nagpapakilig lang sa panandaliang pakiramdam? Ang maliliit na pagpiling ito ay bumubuo ng bagong pagtingin sa sarili. At ang tamang pagtingin sa sarili ay lumilikha ng isang larangan kung saan malugod na tinatanggap ang kasaganahan. Narito ang isang simpleng hamon para sa iyo na ilapat sa susunod na 7 araw. 7 araw lang. Sa tuwing may lumabas na desisyong pinansyal, malaki man o maliit, tanungin mo ang iyong sarili, pinapatibay ba nito ang pagkakakilanlan ng isang taong karapat-dapat umunlad o pinapalakas nito ang lumang padron ng pagkabuhay? Huwag subukang baguhin ang lahat. Obserbahan lang at kusang pumili ng isang aksyon, kada araw na nakahanay sa bersyon ng iyong sarili na namumuhay ng sagana. Ang universo ay tumutugon sa mga padron, hindi sa mga intensyon. At ang mga padron ay nagsisimula sa simpleng pagpili na inuulit ng may kamalayan. Ngayon gusto kong suriin pa ng kaunti dahil may puntong halos walang gustong harapin. Maraming tao ang nagsasabing hindi sila umuunlad dahil sa gobyerno, ekonomiya, kanilang pamilya, kakulangan ng edukasyon o oportunidad. Lahat ng iyon ay tiyak na nakakaapekto, ngunit hindi ito ang nagtatakda. Ang tunay na balakid ay karaniwang nakasalalay sa isang mas personal na bagay, ang emosyonal na relasyon sa pera. Ang pera ay hindi lamang isang paraan ng palitan. Ito ay isang salamin. Pinalalakas nito kung sino ka na. Kung sa kalooban ay may takot, pagkakasala, o pakiramdam ng kawalang karapatan, paigtingin iyon ng pera. Kung may kalinawan, responsibilidad, at paggalang sa sarili, pinalalakas din nito yon. Iyan ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay yumayaman at nagiging mas mapagbigay, habang ang iba ay umuunlad at nasisira ang sarili. Ipinapakita ng pananaliksik sa ekonomikong sikolohiya na malaking bilang ng mga tao ang nag-ugnay ng pera sa negatibong emosyon mula pagkabata. Mga pagtatalo sa bahay, palagi ang kakulangan, at paulit-ulit na pahayag tulad ng, hindi tumutubo sa puno ang pera, hindi iyan para sa atin, o ganid ang mga mayayaman. Natututo ang utak na iugnay ang pera sa sakit at banta. Kapag ganap ng nasa hustong gulang ang isang tao at lumalapit sa kasaganaan, ang kanyang panloob na sistema ay nagiging lubos na alerto. At ano ang ginagawa ng utak kapag nahaharap sa isang nakikitang banta? Sinusubukan itong itulak ito palayo. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang sumasabotahe sa mismong nais nilang makamit, hindi dahil mahina sila, kundi dahil sila ay kinondisyon. Nakita ko rin itong nangyari ng malaki sa mga personalidad. Halimbawa si Mike Tyson. Pambihirang talento, napakalaking yaman, pandaigdigang pagkilala. Ngunit kung walang matibay na panloob na pagkakakilanlan, kung walang pagtingin sa sarili na naayon sa responsibilidad at pagiging karapat-dapat, hindi magtatagal ang pera sa sinuman. Pinabibilis lamang nito ang pagbagsak. Hindi kawalan ng pera ang sumira sa landas na iyon. Ito ay ang kawalan ng panloob na istruktura upang mapanatili ang kasaganaan. Ang pera ng walang kamalayan ay parang pagbibigay ng jet fuel sa isang taong hindi pa natututong lumipad. Ngayon, ilapat ito sa sarili mong buhay. Ilang beses mo nang naisip na kung kumita ka ng maraming pera, baka mawalan ka ng kaibigan, punahin ka, maging ibang tao, o magdala ng mas mabigat na pasanin ng responsibilidad. Ang takot ay hindi sa pera mismo. Ang takot ay sa pagbabago ng pagkakakilanlan na hinihingi nito. Ang umunlad ay nangangahulugang paggawa ng mas malalaking desisyon, mas madalas na pagsasabi ng hindi, pag-alis sa papel ng biktima, at pagtigil sa paninisi sa mga panlabas na kadahilanan. At nakakatakot iyon. Mas gusto ng karamihan ang emosyonal na seguridad ng pamilyar na kakulangan kaysa sa hirap ng paglago. May isang simpleng batas na namamahala sa lahat ng ito, palagi kang kikilos alinsunod sa imaheng hawak mo sa iyong sarili. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang nahihirapan, mahihirapan ka. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang lumulutas ng problema, lulutasin mo ang mga ito. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang karapat-dapat, papayagan mo. Hindi tumutugon ang pera sa pagsisikap. Tumutugon ito sa pagkakakilanlan. Kaya naman ang dalawang tao na may parehong propesyon, parehong dami ng trabaho,
at parehong edukasyon ay maaaring magkaroon ng ganap na magkaibang resulta sa pananalapi. Bibigyan kita ng praktikal at kasalukuyang halimbawa. Isipin ang isang taong nakatanggap ng maliit na aumento. Ang isang taong may kaisipan ng pagpapanatili ng buhay ay nag-iisip, sa wakas, makakagastos na ako ng kaunti pa. Ang isang taong may kaisipan ng kasaganaan ay nag-iisip, paano ko ito magagamit upang lumikha ng mas maraming katatagan at paglago. Pareho ang halaga. Iba ang desisyon. At ang paulit-ulit na desisyon ay lumilikha ng magkasalungat na kapalaran. Ang kasaganaan ay hindi nagmumula sa malalaking swerte. Nagmumula ito sa pare-parehong pagpili na ginagawa araw-araw kahit walang nakakakita. Narito ang isang pahayag na dapat tandaan, madaling dumadaloy ang pera sa mga taong gumagalang sa sarili nila sa pananalapi. Nagsisimula ang paggalang sa sarili sa pananalapi sa simpleng mga saloobin. Unahin ang pagbabayad sa sarili, kahit na maliit na halaga ng dolyar, nakasulat sa salita. Maglaan ng oras sa pag-aaral, kahit pagod. Ayusin ang buhay pinansyal, kahit ayaw. Bawat maliit na kilos ay nagpapadala ng malakas na mensahe sa subconscious. Ako ay isang taong karapat-dapat sa higit pa. At ang subconscious ay naniniwala sa pag-ugali, hindi sa mga pangako. Kung nararamdaman mo na tuwing papalapit ka sa isang bagong antas, may mali, huwag mong tanungin ang sarili, ano ang nagawa kong mali? Tanungin mo, sino pa rin ang pinaniniwalaan kong ako? Dahil hanggat nananatili ang iyong lumang pagkakakilanlan, hahatakin ka nito pabalik. Ang magandang balita ay hindi nakapirmi ang pagkakakilanlan. Ito ay nabubuo. At lahat ng kinondisyon ay maaaring muling kondisyonin sa pamamagitan ng pag-uulit, kamalayan, at naayong pagkilos. Ganito humihinto ang kasaganaan sa pagiging malalayong hangarin at nagiging natural na kalagayan ng iyong buhay. May isang kritikal na sandali sa paglalakbay ng sinuman kapag nagsisimula silang umunlad at halos walang nagsasalita tungkol dito. Ito ang sandali kung kailan bumubuti ng kaunti ang buhay, ngunit hindi pa sapat upang makalikha ng seguridad. Gumagaan ang mga bayarin, lumilitaw ang maliliit na pagkakataon, lumilitaw ang tiwala, at iyon mismo ang oras kung kailan umaatras ang karamihan. Hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil sa pakiramdam na nanganganib ang lumang pagkakakilanlan. Kapag mahirap ang lahat, kahit papaano ay predictable ito. Kapag nagsisimulang bumuti ang mga bagay, lumilitaw ang takot na mawala, magkamali, mahusgahan, o hindi mapanatili ito. At ang utak, na ayaw sa kawalan ng katiyakan, ay sinusubukang hilahin ka pabalik sa pamilyar na teritoryo. Ipinapakita ng pananaliksik sa behavioral neuroscience na ang mga tao ay may tendensyang bumalik sa antas ng pananalapi na itinuturing nilang inormal para sa kanilang sarili. Ito ay parang internal thermostat. Kung itinakda mo ang iyong pagtingin sa sarili sa mababang baseline, anumang paglago na higit doon ay nag-a-activate ng hindi malay na mekanismo ng pagwawasto. Mas nagiging abala ka, nagpapaliban, gumagawa ng masamang desisyon sa pananalapi, iniiwan ang mga nakagawiang gumagana. Pagkatapos ay tatawagin mo itong malas. Ngunit hindi ito malas. Ito ay panloob na pagkakaisa. Ang sistema ay pinapanatili ka lang na naayon sa kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. Napansin ko rin ang kabaligtaran nito sa mga taong tunay na isinama ang mga prinsipyong ito. Halimbawa si Oprah Winfrey. Bago pa ang anumang pandaigdigang pagkilala, nakikita na niya ang sarili bilang isang may mas malaking misyon, isang karapat-dapat sa espasyo, boses, at impluensya. Kahit nahaharap sa pagtanggi, pagpuna, at napakalaking kahirapan, hindi niya ikinompromiso ang panloob na imahe na hawak niya sa sarili. At nang dumating ang kasaganaan, hindi lamang niya ito napapanatili kundi pinalawak pa. Pinapalaki ng pera ang pagkakakilanlan. Kung may layunin, lumalaki ito. Kung may kawalan, lumalaki din yon. Ngayon, tingnan ang sarili mong rutina. Ilang desisyon ang ginagawa mo sa autopilot araw-araw? Pagbili ng isang bagay para mabawasan ang stress. Pagpapaliban ng mahalagang pag-aaral dahil pagod ka. Pag-iwas sa isang kinakailangang usapan dahil sa takot na hindi masaya ang iba. Mukhang walang pinsala ang maliliit na pagpipiliang ito, ngunit bawat isa sa kanila ay nagpapatibay ng isang pagkakakilanlan. Kung ang pagkakakilanlan ng isang taong gumagalang sa sarili at nagtatayo ng kinabukasan, o ang sa isang tumatakas mula sa agarang discomfort. At narito ang isang katotohanan na ayaw marinig ng maraming tao, ang kasaganaan ay nangangailangan ng emosyonal na kapanahunan. Hindi ka maaaring mamuhay sa kasaganaan sa pamamagitan ng pagsisikap na pasayahin ang lahat o pag-iwas sa anumang hirap.
Ipinapakita ng mga pag-aaral sa pinansyal na kagalingan na ang mga taong may mas malaking emosyonal na katatagan ay gumagawa ng mas pare-parehong desisyon sa ekonomiya sa paglipas ng panahon, anuman ang kanilang paunang kita. Hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo ang nagtatakda ng iyong kapayapaan ng isip, ito ay kung paano ka magpasya kapag walang nagpipilit sa iyo. Dalawang tao ang maaaring makatanggap ng eksaktong parehong halaga ng dolyar, nakasulat sa salita, at magkaroon ng ganap na magkaibang kapalaran. Ang isa ay nagtatayo ng seguridad. Ang isa ay nagtatayo ng pagkabalisa. Ang pagkakaiba ay nasa mental na pattern. Hayaan mong tanungin kita ng direktang tanong, may tendensya ka bang parusahan ang sarili mo kapag nagkakamali ka sa pananalapi, o natututo ka at nag-a-adjust? Ang mga taong hindi nakakaramdam ng pagiging karapat-dapat ay ginagamit ang mga pagkakamali bilang patunay ng kawalan ng kakayahan. Ang mga taong nakakaramdam ng pagiging karapat-dapat ay ginagamit ang mga pagkakamali bilang feedback. Ang isa ay nananatiling nakasabit. Ang isa ay nagbabago. Ang kasaganaan ay hindi perpekto. Ito ay patuloy na pagwawasto ng kurso ng walang labis na pagkakasala. Ang pagkakasala ay isa sa pinakamalaking saboteur sa pananalapi na umiiral. Narito ang isa pang praktikal, simple, at makapangyarihang hamon na ilapat sa susunod na 14 na araw. Araw-araw, gumawa ng maliit na kilos na gagawin ng mas maunlad na bersyon ng iyong sarili, kahit na mukhang walang saysay. Maaari itong paglista ng mga gastos, pag-aaral ng 15 minuto, pag-ipon ng maliit na halaga ng dolyar, nakasulat sa salita, pag-organisa ng plano, o pagsasabi ng hindi sa isang bagay na hindi kailangan. Huwag maghintay ng motibasyon. Gawin ito kahit walang kagustuhan. Dahil bawat kilos ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa subconscious. Ako ay isang taong sineseryoso ang sarili. At kapag sinimulan mong seryosohin ang iyong sarili, tumutugon ang buhay sa parehong dalas. Tandaan ang pariralang ito, hindi ka sinusubukan ng universo upang makita kung karapat-dapat kang umunlad. Inaobserbahan ito kung handa kang mapanatili ito. Ang paghahanda ay hindi tungkol sa pagkaalam ng lahat. Ito ay tungkol sa pagkilos na naayon sa kung sino ang napagdesisyonan mong maging. Kapag nagbago ang pagkakakilanlan, walang pagpipilian ang realidad kundi sumunod. Ngayon, nais kong tapusin ang siklo na ito sa bahaging nag-ugnay sa lahat ng pinag-usapan natin sa ngayon, dahil kung wala ito, nananatiling hindi kumpleto ang pagbabago. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-unlad ay nangangahulugang pag-abot sa isang tiyak na bilang, isang komportableng bank account, o isang ideal na pamumuhay. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay panloob na katatagan. Ito ang paggising ng walang patuloy na pasanin ng pag-aalala. Ito ang paggawa ng desisyon ng may kaliwanagan. Ito ang pakiramdam na ikaw ang may kontrol sa iyong sariling direksyon. At hindi ito nagmumula sa labas papasok. Nagmumula ito sa loob palabas. Kapag nagbago ang iyong pagkakakilanlan, humihinto ang pera sa pagiging emosyonal na problema at nagiging neutral na kasangkapan. May isang tahimik na pagkakamali na nagpapapanatili sa mga tao sa loob ng ilang dekada. Sinusubukan nilang gamitin ang positibong pag-isip upang makabawi sa isang negatibong pagkakakilanlan. Inuulit nila ang magagandang parirala, nagpapahayag ng kahilingan, nagvi-visualize ng resulta, ngunit patuloy na kumikilos na parang isang taong hindi nakakaramdam ng pagiging karapat-dapat. Ang batas ng atraksyon ay hindi tumutugon sa nakahiwalay na pagnanasa. Tumutugon ito sa nangingibabaw na pattern. Kung ang iyong pang-araw-araw na pattern ay takot, pagmamadali, paghahambing, at self-sabotage, iyan ang patuloy mong maakit. Hindi mahalaga kung gaano mo kagusto ang ibang bagay. Tumutugon ang universo sa iyong pinagsasanayan. Sa buong buhay ko, nakita ko ang ordinaryong mga lalaki at babae na ganap na binago ang kanilang relasyon sa pera nang huminto sila sa pagtatanong, paano ako kikita ng mas marami, at nagsimulang magtanong, sino ang kailangan kong maging upang mapanatili ang mas marami? Ang pagbabagong ito ng tanong ay nagbabago ng lahat. Dahil ngayon ang focus ay lumilipat mula sa panlabas patungo sa panloob. Nagsisimula kang mamuhunan sa disiplina, kaliwanagan, pagkakapare-pareho, at paggalang sa sarili. At ang mga katangiang ito ay lumilikha ng hindi maiiwasang resulta. Ipinapakita ng pananaliksik sa kaligayahan at kagalingan ang isang kakaiba, pagkatapos ng isang tiyak na antas ng kita. Ang pagtaas ng pananalapi ay hindi na direktang nakakaapekto sa kasiyahan sa buhay. Ang tunay na nagpapanatili ng kagalingan ay ang pakiramdam ng otonomiya, layunin, at panloob na pagkakaisa. Sa ibang salita, ang kasaganaan ng walang pagkakakilanlan ay lumilikha ng kawalan.
Ang pagkakakilanlan ng walang kasaganaan ay lumilikha ng pagkabigo. Ang balanse sa pagitan ng dalawa ay lumilikha ng kalayaan. At ang kalayaan ang tunay na layunin kahit na hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Hayaan mong bigyan kita ng huling parirala na dadalhin mo, hindi mo naakit ang iyong ninanais. Naakit mo ang kung ano ang tinatanggap mong maging ikaw. Sa sandaling bigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na umunlad sa loob mo, nagsisimulang ipakita ng mundo ang desisyong iyon. Hindi dahil may nangyaring mahika, kundi dahil nagbago ang iyong mga pagpipilian, reaksyon, at mga nakasanayang gawain. Mas madalas kang magsasabi ng sa mga bagay na nagpapalakas sa iyo, at mas madalas kang magsasabi ng hindi sa mga sumasabotahe sa iyo. At iyan, kapag patuloy na ginawa sa paglipas ng panahon, ay nagpapabago ng mga kapalaran. Kung naniniwala kang hindi ka karapat-dapat umunlad, gusto kong malinaw mong maunawaan ang isang bagay, ang karapat-dapat ay hindi ibinibigay ng mundo. Ito ay isang panloob na desisyon. Walang darating para bigyan ka ng pahintulot. Ikaw ang magbibigay niyan sa sarili mo. At sa sandaling tunay na nagawa ang desisyong iyon, nagsisimulang tumugon ang buhay sa ibang paraan. Hindi agad-agad, hindi sa mahiwagang paraan, kundi ng tuloy-tuloy, mahuhulaan, at napapanatili. Gawin mong paninindigan ang pagkaunawang ito. Pagmasdan ang iyong mga saloobin. Pagmasdan ang iyong mga pagpipilian. Pagmasdan kung paano mo tratuhin ang sarili mo kapag nagkakamali ka. At tandaan araw-araw, ang pag-unlad ay hindi isang gantimpala na nakalaan lamang sa ilan. Ito ay isang natural na bunga ng isang pagkakakilanlan na nakaayon sa paglago, pananagutan, at paggalang sa sarili. Kapag binago mo ang iyong pagkatao sa pinakaloob mo, ang lahat ng nasa paligid mo ay magbabago rin. May mas malalim pang antas ng usapang ito na halos walang sinumang tumatalakay dahil nangangailangan ito ng ganap na pananagutan. Maraming tao ang nagsasabing gusto nilang umunlad, ngunit sa kaibuturan, gusto lang nila ng ginhawa. Gusto nilang takasan ang bigat, higpit, at agarang takot. Hindi iyan ang pag-unlad. Ang pag-unlad ay paglawak. At ang paglawak ay nangangailangan na iwanan mo ang mga dating bersyon ng iyong sarili. Ang tanong na tunay na naghihiwalay sa mga nagbabago mula sa mga nananatiling nakakulong ay hindi magkano ang gusto kong kitain, kundi ano ang handa kong patayin sa loob ko upang lumago. Dahil ang lahat ng tunay na pagbabago ay may kaakibat na kawalan. Kawalan ng mga nakasanayan, ng mga katwiran, ng mga palusot, ng mga pagkakakilanlan na hindi na nakakatulong sa iyo. Napagtanto ko ito nang magsimula akong pagmasdan kung paano tumutugon ang mga tao kapag humihingi ang buhay ng higit pa mula sa kanila. Kapag may pagkakataong lumago, marami ang nakakaramdam ng pagkabalisa, pagkapikon, at matinding pagkapagod. Hindi dahil masama ang oportunidad, kundi sapagkat humihingi ito ng mas malaking bersyon ng kanilang mga sarili. At ang paglago ay nakakapagod sa emosyonal na paraan. Ang pag-unlad ay nangangahulugan ng pagkuha ng kontrol, at ang kontrol ay nakakatakot sa mga taong naglaan ng kanilang buong buhay sa pagpapasa ng responsibilidad sa tadhana, sa ekonomiya, sa nakaraan. Mas komportable na maniwala na may panlabas na nagdidikta ng iyong buhay, kaysa tanggapin na ikaw ang laging may kontrol, kahit hindi mo ito namamalayan. May isang napakakaraniwang bitag sa isip, umunlad ng kaunti ang isang tao, at iniisip na nakarating na sila. Niluluwagan nila ang kanilang mga pamantayan, iniiwan ang disiplina, at bumabalik sa dating mga pag-ugali. At pagkatapos ay hindi nila maintindihan kung bakit muling tumitigil ang buhay. Ang pag-unlad ay hindi isang pangyayari, ito ay isang tuloy-tuloy na gawi. Hindi mahalaga kung gaano nakarami ang iyong nakamit. Kung hindi mo panatilihin ang panloob na pagkakapare-pareho, magsisimulang dumulas ang lahat sa iyong mga kamay. Hindi nagpaparusa ang universo. Tumutugon lamang ito sa gawin na pinapanatili mo kapag lumipas na ang pagiging bago. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa pag-ugali ng tao na karamihan sa mga tao ay bumabalik sa dating gawi ilang buwan matapos ang anumang positibong pagbabago. Mga dieta, pananalapi, relasyon, karera. Ang dahilan ay laging pareho, sinubukan nilang baguhin ang resulta nang hindi pinatatatag ang kanilang pagkakakilanlan. Binago nila ang mga aksyon sa maikling panahon, ngunit hindi binago kung sino sila kapag walang nakatingin. At ang ginagawa mo nang walang nakakakita ang siyang nagtatakda ng antas ng iyong pag-unlad. Hayaan mong hamunin kita sa isang taos pusong tanong, kung wala ng papuri, pagkilala, o balidasyon sa iyo kailanman, pananatilihin mo pa rin ba ang mga gawi na sinusubukan mong buuin? Kung hindi ang sagot, kung gayon ay hinahanap mo pa rin ang pag-unlad bilang emosyonal na kabayaran,
at hindi bilang pagpapahayag ng iyong pagkakakilanlan. Ang mga tunay na umuunlad ay ginagawa ang kinakailangan dahil iyon ang kanilang pagkatao, hindi dahil may nakatingin. Narito ang isang simple, ngunit malalim, na ehersisyo para sa susunod na 30 araw. Araw-araw, sa pagtatapos ng araw, sagutin sa isip ang isang tanong, ngayon, kumilos ba ako ng mas katulad ng aking dating sarili, o katulad ng bersyon na umuunlad? Huwag manghusga. Huwag sisihin ang sarili. Pagmasdan lamang. Nagsisimula ang pagbabago sa kamalayan. Kapag napapansin mo na ang iyong sariling mga gawin ng walang pagpuna sa sarili, nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa mga ito. At ang panloob na kapangyarihan ay laging nauuna sa pinansyal na kapangyarihan. Tandaan ito, ang pag-unlad ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto, ngunit nangangailangan ng katapatan sa sarili mo. Hanggat nagpapanggap kang hindi nakikita ang iyong sariling mga sumasabotahe, mananatili silang may kontrol. Sa sandaling buong pananagutan mong kunin ang iyong panloob na buhay, may magbabago. Titigil ka sa paghihintay ng pahintulot, titigil sa paghahanap ng mga palatandaan, titigil sa pakikipag-ayos sa takot. At magsisimula kang kumilos tulad ng isang taong nakakaalam na ipinanganak sila para sa higit pa. Laging tumutugon ang buhay sa pinakamapanatiling bersyon mo. Hindi ang pinakamasigla, hindi ang pinakaumaasa, hindi ang pinakamotibado. Ang pinakamapanatili. Maging mapanatili sa pagkakakilanlan ng isang taong karapat-dapat umunlad, at ang pag-unlad ay hindi na magiging isang malayong layunin. Ito ay magiging natural na epekto ng dahilan na pinili mong panindigan. May mas banayad pang punto na kailangang maunawaan, dahil madalas nitong nililinlang maging ang mga disiplinado at matatalinong tao. Marami ang naniniwala na nahaharangan sila sa pinansyal dahil sa kakulangan ng kaalaman, samantalang sa realidad ay nakulong sila sa isang di nakikitang kasunduan na ginawa nila sa kanilang sarili mga taon na ang nakalipas. Isang tahimik na kasunduan na nagsasabi, hanggang dito lang ako, delikado na ang lampas dyan. Ang limitasyong ito ay hindi sinasadyang pinili. Nasalo ito sa pamamagitan ng pag-uulit. Sa pagmamasid sa mga pagod na matatanda. Sa pakikinig sa mga kwento ng kabiguan. Sa panonood sa mga mahal sa buhay na naghihirap ng subukan nilang umunlad. Natutunan ng isip ng maaga na ang pag-unlad ay maaaring mga hulugan ng sakit, pagtanggi, o kalungkutan. At kaya nagsisimula itong protektahan ka mula rito, kahit pa ang proteksyong iyan ay magdulot ng kawalan ng iyong kalayaan. Natutunan ko sa loob ng mga dekada ng pag-aaral ng pag-ugali ng tao na hindi hinahanap ng isip ang tagumpay. Hinahanap nito ang emosyonal na seguridad. Kung, sa isang antas, iugnay mo ang pag-unlad sa kaguluhan, labis na responsibilidad, o pagkawala ng pakiramdam ng pagiging kabilang, hindi mo namamalayan na iwasan mo ang paglago. Iyan ang dahilan kung bakit may ilang taong nagsasabing gusto nila ng pera, ngunit nagpapanik kapag kailangan nilang manindigan, igiit ang kanilang halaga, o gumawa ng mas malalaking desisyon. Hindi ang pera mismo ang kinatatakutan, kundi ang pinaniniwalaan nilang hihingin ng pera mula sa kanila bilang isang tao. Pagmasdan kung paano ito nagpapakita sa araw-araw na buhay. Isang tao ang makakatanggap ng pagkakataong kumita ng mas malaki, ngunit agad na isipin kung ano ang maaaring magkamali. Magsisimula silang mag-isip ng mga puna, mga hinihingi, at mga inaasahan ng iba. Isa pang tao, na humaharap sa eksaktong kaparehong oportunidad, ay nag-isip ng paglago, pagkatuto, at paglawak. Ang panlabas na sitwasyon ay magkapareho. Ang panloob na reaksyon ay kabaligtaran. At ang panloob na reaksyon ang nagtatakda ng kapalaran. Hindi tumutugon ang buhay sa mismong pangyayari. Tumutugon ito sa iyong interpretasyon nito. Ipinapakita ng modernong pananaliksik sa pagkakakilanlan na ang mga tao ay kumikilos ng naayon sa kwentong sinasabi nila sa kanilang sarili tungkol sa kanilang sarili. Kung ang iyong panloob na kwento ay palagi akong nahihirapan, patuloy kang mahihirapan. Kung ito ay hindi pa ako nagkaroon ng swerte, patuloy kang gagawa ng patunay nito. Ngunit kapag nagbago ang kwento sa mabilis akong matuto, umuayon ako, pinapanatili ko ang paglago, automatikong nagbabago ang pag-ugali. At kapag nagbago ang pag-ugali, hindi magtatagal at makikita ang resulta. Hindi sa himala kundi sa lohika. Hayaan mong tanungin kita ng isang tanong na maaaring medyo masakit. Kung bukas ay nagkaroon ka ng eksaktong pinansyal na buhay na inaangkin mong gusto mo, sino ang kailangan mong biguin? Mga kaibigan, pamilya, mga taong nasanay sa iyong dating sarili. Madalas, ang hadlang ay hindi tungkol sa pera, kundi ang takot na hindi nakabilang.
Ngunit ang pag-unlad ay nangangailangan ng emosyonal na kalayaan. Hindi ka maaaring mamuhay ng pambihirang buhay sa pagsisikap na umayon sa mga inaasahan ng mga taong limitado pa rin ang pag-isip. Narito ang isang pangungusap na nagbubuod sa puntong ito, hindi ka nakikipaglaban sa kakulangan ng pera, nakikipag-ayos ka sa iyong dating pagkakakilanlan. Hanggat umiiral ang pakikipag-ayos na iyon, magiging mabagal at hindi matatag ang paglago. Sa araw na magpasya kang kaya kong lumago nang hindi humihingi ng paumanhin, may magbabago. Magsisimula kang magsalita ng iba. Maglakad ng iba. Pumili ng iba. At tumutugon ang mundo sa bagong dalas na ito. Kung may isang bagay na nais kong kunin mo mula sa seksyong ito ay, ang pag-unlad ay hindi tungkol sa pagiging mayabang o malayo. Ito ay tungkol sa pagiging buo. Isang taong hindi kailangang paliitin ang kanilang mga pangarap para mapanatili ang koneksyon. Isang taong nakakaunawa na ang paglago ay hindi pagtataksil sa nakaraan, ito ay pagbibigay galang sa potensyal na laging naroon. Kapag tunay mong tinanggap ito, titigil ang tanong na, karapat-dapat ba akong umunlad? At magiging, gaano pa katagal ko ipagpapaliban ang alam kong posible para sa akin. May isang huling detalye na nagtatapos sa buong pagkaunawang ito, at napakasimple nito para seryosohin ng karamihan. Naniniwala ang mga tao na ang pag-unlad ay nangangailangan ng malalaking desisyon, malalaking pagbabago, matitinding sandali ng tapang. Ngunit ang tunay na nagtatakda kung sino ang umuunlad ay isang bagay na mas banayad, ang gawin na pinapanatili mo kapag walang nakatingin at walang anumang apurahan na nangyayari. Sa tahimik na espasyong ito, pinalalakas o pinahihina ang pagkakakilanlan. Doon nagpapasya ang pinansyal na kapalaran ng walang palakpakan, walang drama, at walang madla. Napansin ko ito sa pagmamasid sa isang karaniwang pag-ugali sa halos lahat ng nakakaramdam ng pagkakakulong, sila ay nabubuhay sa isang estado ng reaksyon. Tumutugon sila sa mga bayarin sa balita. Sa opinyon ng iba, sa kondisyon ng araw. Kapag may sobra, ginagastos nila. Kapag may kulang, nagtitipid sila. Kapag may pagkakataon, sobra silang nag-isip. Kapag may panganib, umatras sila. Hindi nagmumula ang pag-unlad sa mga buhay na reaktibo. Nagsisimula ito sa mga buhay na may layunin. Ang mga reaktibo ay namumuhay sa pagpapatay ng apoy. Ang mga nagdidirekta ay nagtatayo ng mga istruktura. Karamihan sa mga tao ay nagtatagal ng mga taon sa paghihintay ng panlabas na senyales upang magbago. Isang mas malaking kita, isang krisis, isang kumpirmasyon, may nagsasabing ngayon na ang panahon. Ngunit hindi kailanman dumarating ang senyales dahil ang senyales ay panloob. Ito ay tinatawag na desisyon. Isang tahimik, matatag at paulit-ulit na desisyon. Ang desisyon na kumilos bilang isang taong karapat-dapat umunlad bago pa man lumitaw ang anumang patunay. Ang mga naghihintay ng patunay ay nananatiling nakakulong. Ang mga nagbabago ng pamamaraan ang lumilikha ng patunay. Patuloy na ipinapakita ng pananaliksik sa self-control at paghubog ng ugali na mas matimbang ang maliliit at patuloy na desisyon kaysa sa biglaang pagsiklab ng motibasyon. Hindi ang matinding emosyon ang nagbabago sa buhay pinansyal, kundi ang paulit-ulit at madalas nakakainip na paggawa ng tamang pagpipilian. Ito ang pagbabayad sa sarili mo muna, kahit na tila walang halaga ang pera. Ito ang pag-aaral kahit walang nagbabantay sa iyo. Ito ang pagpapanatili ng iyong pamantayan kahit madaling magpabaya. Ang isip ay natututo sa pag-uulit at ang patuloy mong ginagawa ay nagiging iyong pagkakakilanlan. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang direkta at tapat na katanungan, kung ang iyong buhay pinansyal ay eksaktong salamin ng kung paano mo tratuhin ang iyong sarili sa loob, masisiyahan ka ba sa resulta? Dahil ang pera ay direktang bunga ng paggalang sa sarili. Ang mga taong gumagalang sa sarili ay hindi patuloy na sinasabotahe ang kanilang sarili. Hindi nila niloloko ang kanilang sarili para sa panandaliang ginhawa. Hindi nila ipinagpapalit ang kanilang mga prinsipyo para sa agarang kaluwagan. Nauunawaan nilang may mataas na kapalit ang agarang kasiyahan sa bandang huli. May isang mapanganib na bitag na bumibihag sa marami, ang pagkalito sa pagiging karapat-dapat at emosyon. Iniisip ng mga tao na karapat-dapat lang silang umunlad kapag sila ay may kumpiyansa, masigla, o inspirasyon. Ngunit ang pagiging karapat-dapat ay hindi damdamin, ito ay isang saloobin. Ito ay pag-ugaling naayon sa paglago, kahit na sa masasamang araw. Lalo na sa masasamang araw. Ang mga kumikilos lamang ng tama kapag may motibasyon ay nananatiling umaasa sa mga pangyayari. Ang mga kumikilos batay sa kanilang pagkakakilanlan ay lumilikha ng kalayaan.
Panghawakan ng ideyang ito, ang pag-unlad ay isang naantalang refleksyon ng patuloy na mga desisyon. Ang pagkaantala ay mapanlinlang. Pinapaniwala nito na walang nangyayari. Ngunit hanggat pinapanatili mo ang tamang pamantayan, nabubuo ang resulta, kahit hindi pa ito nakikita. Karamihan sa mga tao ay sumusuko sa pagitan ng mga panahong ito. Hindi dahil hindi ito gagana, kundi dahil hindi nila nakayanan ang panahon sa pagitan ng panloob na desisyon at ng panlabas na pagpapakita nito. Kung gusto mo ng isa pang huling praktikal na pagsasanay, narito ito. Simula ngayon, pumili ng isang pamantayan na paninindigan mo anuman ang iyong pakiramdam, takot, o sitwasyon. Maaari itong pag-organisa ng pinansyal, araw-araw na pag-aaral, pagkontrol sa emosyon, o disiplina sa paggasta. Isang pamantayan lang. At ituring ang pamantayang iyon bilang iyong pagkakakilanlan, hindi bilang pagtatangka. Huwag sabihing sinusubukan ko. Sa loob mo, sabihin ito ang kung sino ako ngayon. Ang isip ay sumusunod sa malalakas na tatak. Hindi hinihingi ng pag-unlad na gawin mo ang lahat ng sabay-sabay. Hinihingi nito na tigilan mo ang pamumuhay tulad ng isang taong hindi pa nakapagdesisyon. Sa sandaling magawa ang isang desisyon, ng tahimik at tiyak, magsisimulang ayusin ng buhay ang sarili nito sa paligid nito. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago mo ang iyong ipinapakitang pamamaraan. At ang realidad, ng walang pagbubukod, ay laging tumutugon sa pinakakonsistenteng pamamaraan. Mayroong malakas na nangyayari kapag naririnig mo ang isang mensaheng tulad nito sa tamang panahon. Hindi ito nagkataon lang, ito ay pagkilala. Pagkilala na, sa isang antas, alam mo palagi na kaya mong mabuhay ng higit pa, mangarap ng mas malaki, at respetuhin ang sarili mo ng mas mahusay kaysa sa nakasanayan mo. Walang sinabi rito na humihingi ng perpekto. Hinihingi lamang nito ang kamalayan at desisyon. Isang desisyon na hindi na ulitin ang mga lumang pamamaraan dahil lamang sa pamilyar na ang mga ito. Isang desisyon na kumilos tulad ng isang taong seryoso sa sarili, kahit na bumubulong pa rin ang takot. Habang pinag-iisipan mo ang lahat ng ito, nais kitang imbitahan na gumawa ng isang simple, ngunit lubhang makabuluhang bagay. Isipin ang isang taong malapit sa iyo. Isang taong alam mong masipag, may potensyal, ngunit marahil ay mayroon pa ring pagdududa, pagkakasala, o pakiramdam na hindi karapat-dapat umunlad. Isang taong patuloy na sumusubok ngunit tila laging naipit sa isang punto. Ngayon, isipin ang epekto ng mensaheng ito kung nakarating ito sa kanila sa tamang panahon, tulad ng pagdating nito sa iyo. Ibahagi ang bidyong ito sa taong iyon. Hindi bilang leksyon, hindi bilang inaasahan, kundi bilang kilos ng pagmamalasakit. Minsan, ang kailangan lang ng isang tao upang mabago ang buong pamamaraan ng buhay ay marinig ang tamang parirala, sa tamang araw, mula sa tamang pinagmulan. At ikaw ang maaaring maging eksaktong daluyan yon ngayon. Patuloy na obserbahan ang iyong mga iniisip, ang iyong mga pinipili, at lalo na, ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Dahil ang pagbabago ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng malalaking anunsyo. Nangyayari ito sa katahimikan, mula sa loob palabas, kapag nagsimula kang kumilos ng iba nang hindi kailangang ipaliwanag ito kaninuman. At kapag nangyari yon, magsisimulang tumugon ang mundo. Magpatuloy tayo ng sama-sama, at makikita kita sa susunod na video.